So what's up? Another day, another hike. Check lang. Alas 9, Greenfield, papuntang... Saan ba ito? Saan ako mag-hike? Saan ako mag-hike? KXC ba? Yung KX. Napaka-ulyanin. KXC, Kibungan Cross Country. Ibig sabihin, dadaan sa 3 probinsya. Ang Benguet, Ilocos at La Union. Tama na, niloloko ko lang sarili. So Greenfield, Thursday. 3 days vlog hike tayo sa may Kibungan Cross Country. Happy check. Mocha. Ano to? Palengke. Bukay, Montbel, and White Shrimp ng Lazada. So dry fit siya. Go! Kung mahanap yung... Hindi ko mahanap. Oo. Hindi ko mahanap. Time check. 9 Magsisimula nga ang aming hike sa registration sa Kibungan Municipal Hall. Bali, alas 6 pasado na to nang kami dumating sa Kibungan proper. Umalis kami alas 9 kagabi at nakarating dito ng mga alas 6 pasado na. So may isang grupo tayong kasabay, ang Rabas. Gusto niyo ba magkabsat? Isip ko na yung kakainin paglabas eh. Floats up. Ayun, and then kasama natin si Sir Mark. Then magiging guide po namin sa akin. Ay, ako po yung may dito, si Jocon. Jocon. After nga mag-register is nag-orientation tayo sa ating org na sinalihan natin na si Living Jeans. Kapatid po si Sir. Kasama ang aming mga guide. Mula sa Kibungan Municipal Hall ay babaybay ulit kayo ng mahigit 15 minuto papunta sa trekking part kung saan magi-start yung hike natin. So dito nga tayo magsisimula sa pinaka-spot na to ng Kibungan. Sa hike na ito ay lalakbay tayo ng 3 araw. Samahan niyo ako sa day 1 para ipakita ko sa inyo ang ganda ng buong Kibungan papunta sa una nating bunker na tutuluyan. Let's go! Ang target nga namin para sa unang araw ay marating ang Takadang Elementary School na magsisilbi naming unang campsite matapos ang halos 7 oras na paglalakad. Earthquake pa nga. Sabi ko nga paano mag-J2 ako. Sa buong vlog na ito, paparanas at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Kibungan Cross Country mula Benguet, Kibungan papuntang Takadang Elementary School. Samahan nyo lang ako, kapatid. Guys, kawag. After ng kawag ko ay hidro ulit. Kibungan Cross Country. Yan. Nagko-content ako sana sa YouTube eh. Pero konti lang yung followers. Ay, papalo kita mo. Sa 300 lang. Pagkabalik natin sa Yan. message niya. Sige, post ko sa group chat, no? Sige lang, mag-vlog ka lang. Sige. Pag-alis pa lang namin, ay agad kaming sinalubong na makulimlim na kalangitan. Ramdam na namin ang epekto ng super typhoon na humihila sa habagat. Pero sa mga oras na ito, ay hindi pa umaambon dahil makulimlim pa lang ang simula ng trail namin. So, almost 9 kilometer nga daw before tayo sa first bunker. So, ang water source meron 3. Nag-instruct tayo kanina during orientations. Pero check natin kung gaano kalalayo ang gap ng kada water source. So sa harap natin yung isang porter, yung guide, at yung isang organizer, teacher. Sa likod, yung mga joiners. Yan, sa likod. So diretso lang tayo. Medyo makulimlim dahil may storm signal sa bandang Batanes, pero dito is wala naman. Hanggang hapon sana, gloomy weather lang. So yun, time check, nag-start kami
before 7. 7:08 na. Gandang umaga po. Hindi po. Opo. Let's go. Ang unang bahagi nga ng trail ay pababa Biglang mula kumapunta patungo tayo. sa napakagandang Tanapre Terraces. So kanina dadaanan natin yung rice terraces nila habang bumababa dito. Nasilayan ko sa Sloping kanan pa naman. ang kakaibang hugis ng Mount Kilkili sa Barangay Palina. Dahil sa halos perpeto na hugis mabilis lang po. kono, may mga nagsasabing isa itong matutulog na bulkan. Mga after lunch. Mga 2. Kaya sabi, take your time. Alis tayong jacket. Hindi mainit kahit gloomy yung weather. So, ito yung first bridge na dadaanan. Which is maganda siya. Ayan. So, yan yung bridge na kailangan tawirin. Saka na. So around 15 nga kami sa hike na to. So karamihan joiners, meron lang magkakilala. Ayan yung iba. So let's go! Pero siguro dahil nakatawid na isa. Ito yung itsura niya. Nakakatakot. Medyo pag di ka sa may fear of heights ka, medyo mahirap nga. Pero let's go lang. Medyo shaky lang siya. Pero kaya. Let's go! Ganda niya. Makikita niyo yan, POV ko. Yan. POV ng nag-hike sa may bridge. Kaya yung iba ating kasama sa likod. Si nanay, lokal yan dito. Sinasarap yung iba. Dire-diretso lang kami. Let's go! Tinatawag na tayo ng bundok. Sabi ko. Yung major hike na parang chill hike lang. Bakit kaya? 10 kilometers per day. Almost 9 to 10 daw. Yung last day, di ba magmo-monster run yung jeep? Nababayaran. Nasa 500 daw. Per person. Eh, wala eh. Mula nga rito, nagsimula na ang unting-unting pag-akyat. So, may mga ilang bridge tayong dadaanan na may maliliit lang Pero o may iksi. Ngayon din na medyo mahaba sa part na to. Peel. Let's go. Medyo ninibago nga ulit tayo sa kadahilan ng medyo mabigat ang bag compared sa dati natin ginagamit na konti lang ang dala. Ngayon kasi kailangan natin magdala ng gamit, pagkain na pang 3 araw. Garbage to. Medyo maalinsangan ang panahon. Wala masyadong hangin, makulimlim, kaya parang pawis at pagod na ako sa mga oras na ito. Mahigit 1 oras pa lang ang nakakalipas, mga kapepe. Pero dahil napaghandaan natin ang cross-country hike na ito, is matatapos nating maayos to, sa tingin ko, sa first day na ito. Napansin ko nga na halos puro paangat na ang trail ng first day na ito. Kaya yun, medyo kailangan natin mag-adjust ng facing, gayon din ang panahon na daraan. So mag-aalas 9 pa lang is halos hindi mo na makita si Haring Araw. Maya-maya, andyan na ang pag-ambon ng kalangitan. Kaya nagsuot na ako ng jacket
o raincoat, pero hindi pa rin sapat ito para malunasan ang pagpatak ng ulan sa aking katawan. Dahan-dahan na lang kami sa facing sa mga oras na ito dahil baka medyo madulas ang daan paangat sa trail na ito. Habang tumatagal ay lalong nagiging matarik ang trail. Dahil sa ulan, naging maputik at madulas ang bawat hakbang. Ang bawat akyat ay tila mas mabigat dahil sa basang backpack at sa malamig na hanging dala ng habagat. Sumama pa na basa na rin ang aming kadamitan dahil pinasok ng tubig ang raincoat na aming suot na hindi pala raincoat. Raincoat jacket, pero dahil sa kalumaan ay hindi na nadipit na yung purpose niya ng pagiging raincoat. Halos mag zero visibility na nga sa dinadaanan namin. Pero kita pa rin naman ang daan, pero ang paligid ay wala ka ng view matatanaw na pwede mong masabing nasa bundok ka na nag-hike ka. Pero enjoy pa rin ang part ng nag-hike o naglalakad ng umuulan. Ngayon ko lang naranasan na nag-enjoy habang nag-hike habang umuulan. So, eto, sa mga oras na ito is parang gutom na ang buong group pero hindi pa pwede magpahinga. So, kakain muna yan partially ng pwedeng kainin na trail snacks gaya ng mga candies at chocolates. Maganda to kapag may clearing, no? Oo nga. Muna kami, boss. Ajay. Bali na una nga sa group o yung group ng Rabas na nag-hike bukod sa amin dito sa Kibungan Cross Country. So, nag-advance tayo sa isang group dahil nagpapahinga pa sila. Samantalang kami, tuloy lang ang pag-push papunta sa pwedeng makainan na spot sa itaas ng overlooking daw. Let's go. Saglit ka nga lang papakitaan ng magandang clearing, pero after ng saglit, Kita mo sila? ay para ka na ulit nasa tuktok ng kalangitan na halos wala kang makita sa paligid kundi ang fog at mga damo na madadaanan mo. Kain nga lang kami, guys. So after mag-trail food, isrekta agad kami maglakad para mahabol ang oras na pwede kami makakain at makarating ng maaga sa first bunker. Medyo alalay lang kami sa facing dahil di naman nagmamadali ang buong team, so ang aim lamang is makatapos kahit medyo mabagal at safe ang lahat dahil medyo maulan nga sa mga oras na ito. 1445. After ilang minutong lakaran ay narating na namin ang signages ng Buga Campsite. So sa mga oras na ito is malapit ka na sa may junction na kung tawagin nila Formalit. Kami sa group is dahil Patakadang na yun. So, mamadali. yun. Bali, meron nga pa ring limatik sa trail ng KXC o sa Kibungan na part. So, nakasapatos na kami nito pero kumakapit pa rin yung mga limatik. May maliit, may malaki. source. So, ito ang unang water source. So, So, may dapat CR. dyan kayo pwedeng Pero para sa kumain mga ano lang to. para sa lunch break. Pinakikitang tao. Pero dahil Wala puno nga yung area dahil sa unang group ng Rabas is napagdesisyonan ng buong grupo na i-push through na sa pwede pa kumain sa medyo malayong part compared sa first stop na to na may water source. Kanina, ano? 7. 30. Ay, humawak sa ano? Sa mahiwaga. So dito nga sa part Blessing ng yun, trail na ito hinawakan niya. is medyo madami din talagang limatik. Mula dun sa may water source na Blessing. una
paangat dito sa unang mga may malaking bato is na-encounter namin ang medyo Yung sakit sa ulong limatik At ng dahil madami sila The magic. kahit maliliit The magic pero bawat apak is pwede ka madapuan ng limatik sa sapatos man o sa talampakan. Mga limatic guys, ang liliit, ang dami. Aray ko! Yun, turan mo yung pader. Medyo ramdam ko na ang gutom. Yun, Kaya nagmamadali na ako na makahanap Turan mo yung ng pader. makakainan. Pero hindi talaga dahil may mga lugar dito na hindi ka Ngayon eh. makakakain maayos. Walang masisilungan dahil umuulan. Ngayon din is mapuno Explore ang na wala ka namang mauupuan. napakaganda guys. No. So yun yung mga national ay kita ng mga halaman o Ersa flora sa may Kibungan. So ayan, maulan pero minto na kaya medyo mabilis na pacing namin kasi may limatik. So yun na nga, bukod pala sa ibang lugar na maraming limatik, may area rin sa Kibungan na may limatik pag maulan. Sa sa Crying Mountain kaya wala naman. Ayun. Pwede tayo maligo doon kuya sa mga falls doon. Hindi mo abot 'yun. Hindi ata siya oo. Hindi siya mapupuntahan. I mean, Hanggang i-admire lang natin yung ganda niya. secluded yung mountain, yung niya, falls. Hindi kagaya sa ibang lugar. Yun bridge dito, ayun small bridge. Tawid ka lang. Yun na. Valid ang pangalawa na yun na ganong bridge dito. Ewan ko lang. Pero baka dahil sa may running water dun sa ilalim, ang purpose is to easily pass nga yung daan. Time check. 10:53. Naka 3 hours na kaming hike. 3.30 minutes. Magpo 4 hours pa lang. Pero naging challenging nga yung ulan dun sa stairs, which is malakas talaga. Buhos kung buhos. So rekta lang kami. So ayun na nga, umambon ulit. Tignan nyo naman, likod namin napakaganda. Pero problema pa rin yung limatik. Napakadami. So yung iba yung maliliit, pumasok na sa may sapato, sa loob niyan at yan. At yung sa may org, marami siyang kagat. Dahil naka-sandals siya. Pero nga, hanap tayo ng mga kainan. Kasi magla-lunch na. Ayan. Let's have a lunch at the bottom of the rock. Ayun, kuweba. Mga nasa sahig na cabin. Ayun yung hanging cabin. So, yun nga po. Makikidaan lang po kami. Tabi-tabi po, makikidaan lang po. Thank you po. Nung nakita ko yung bato na ito, Yun yung akala mga- ko makakapagtanghalian na kami. Pero medyo malayo pa ang aming nilakbay para lang makakain na. So sa mga oras na ito, kahit wala talagang pwedeng makainan na may cover o silong, is kakain na kami dahil gutom na kami. Around 11, pasado na nga sa mga oras na ito. Pero di talaga sumasang-ayon sa amin ng panahon. Sa saglit lamang na pagkain at pagkakaupo, ay kailangan namin umalis agad dahil bumubuhos na ang ulan na naman. At huminto muna kami sa pagkain at hahanap ng pwesto na pwedeng makainan na meron ng cover para matapos ang aming tanghalian.
Lumalakas na nga ang ulan. Nagmamadali na kaming umalis para makahanap ng makakainan pa ulit. Naabutan na kami ng pangalawang grupong kasama namin. Dahil nauna kaming apat, nasa likod lang ang the rest na namin mga kasama na joiners. Saglit lang ay nagpatuloy na kaming maglakad. So, eto yung view na after na umaambon. Ganda. Napakaganda nga ng nature. Kahit maulan o maaraw, ay pinapakita ng kalikasan na napakaganda. Manganta yun sa kuweba. Tanaw na nga namin ang magandang rock formation dito sa Kibungan, Benguet, na kung saan dito ang stopover ng karamihan para magpahinga after ng sobrang ahon na part ng day 1 na to. So, napagpasyahan namin sa part na ito namin tatapusin ang aming tanghalian para tuloy-tuloy na ulit ang paglalakbay namin, paglalakad patungo sa Takadang, na kung saan tayo dun magpapahinga para sa ating first day. Napur na day lunch natin dun. Mabilis na nga lang kami kumain. Para di na magtagal is lalakad na ulit dahil basa na yung mga damit namin. Hindi pa nakakalayo is umambon na naman. Pero dahil di naman talaga nagmamadali ang grupo is nagpahinga at nag-relax para makabawi ng kahit onting energy. Puro paahon pa rin ang part ng buong day 1. Kaya medyo madami tayong recovery na kailangan, gayon din kailangan natin mag-regroup para makita ang ibang kasama natin sa pag-hike dito. Ito yung part ng hike na may hahawakan tayong railings. Dahil medyo matarik, kaya ginawa ng Kibungan na may mahahawakan ng mga hikers para sa safety rin ng lahat. Maambon pa rin, makulimlim, at mafog ang paligid. Kaya pansin nyo sa video natin is medyo mafoggy yung capture natin sa video. Lalim mo. Sa pag-hike nga sa bundok, kailangan ng maiging pag-iingat. Kahit gusto natin makita ang magandang view, mas maigi pa rin ang safety ng lahat na nag-hike. Bukod nga sa matatarik na part, meron ding medyo technical sa pag-aakyat sa first day ng ng Kibungan Cross Country na ito. Pero dahil may gabay naman o railings na pwedeng hawakan ng mga hikers, is napapadali ang pag-aakyat sa medyo matatarik na technical na part ng day 1 na hike. May ilang hagdan nga na part na kailangan akatin sa day 1. Pero make sure na hawak lang sa guide o gabay na kaya nating hawakan. Hindi naman madulas yung mga apakan kahit maulan. At meron naman siyang pwedeng apakan na hindi ka madelikado para sa part ng hiker. Dito sa portion na ito is meron ding mga bakod o mga net na mesh na pwede nating hawakan din para maging safety ang paglakbay o tahak sa daan na to papunta sa peak ng Takadang. Natapos nga ang ilang minutong pag-akyat, istanong na namin ang Tagpaya Junction. Tagpaya campsite. So, ito yung summit. So, 2 kilometers based doon yung water source ng Takadang. So, ulan pa rin. Ayan. Sama natin yung mga sabay natin joiners. Ayan.
guide at yung porter. Let's go. Araw na. Sa pulang lupa na tayo. After ng portion ng pag-akyat na ito, ay may onting pwedeng pagtambayan pagpahingahan sa taas nito. At ilang kilometro na lamang ay pwede na tayo maka-exit para sa daan na sementado na papuntang Takadang Elementary School. So samahan nyo lang ako Kapepe sa first day ng aming vlog ng Kibungan Cross Country. Lasang sisiw. Kaya muna konti. Kape! Nasa alauna na ng hapon sa mga oras na ito. Pero makulimlim pa rin, maulan, at puro fog na makikita natin sa bundok. Napagpasya na nga ng lead pack na konting pahinga lang at mag-push na para makarating na sa pahingahan sa Takadang Elementary School at makapagpaligo na rin dahil basa na ang aming katawan at kailangan na That's magpatuyo. almost 2 kilometers o 1 kilometer na lang to. Pero bumuhos na naman ang ulan. First day pa lang kami guys. Pero sinusubok na. Dahil may super typhoon at habagat. So yun. Samahan nyo lang kami until the next 2 days. Conquering the KXC. Takawag Cross Country Hike. Kibungan pala. Ay, Kibungan Cross Country. Kibungan Cross Country Hike. Let's go guys. River crossing. Joke lang. Amig. Patuloy pa rin bumubuhos ang ulan. Sa mga oras na ito, 3 na lang kami ng kapatid ko at ipa sa naming kasama na magkakasama ng tumatahak sa trail na ito. May man nakita kaming kakaibang bridge? halaman, napakagandang lugar na maraming Mga halaman. bulaklak at kakaibang puno Oo. dito sa part na to. Ganda dito guys. Dahil mga flowers. Kahit umuulan. Maraming flowers. Habang papalapit kami sa Sitio Beques, lalo pang kumapal ang hamog. Halos ilang metro na lamang ang aming nakikita sa unahan. Ang buong paligid ay nababalot ng puting ulap na nagbigay ng kakaibang misteryo sa kabundukan. Para makatawid nga, kailangan bumaybay ulit tayo sa isang medyo maiksi lamang na tulay. Ayun si Rio. Sa tabi nito ay isang may malaking bato na kung saan ay ginagawang sementeryo ng mga taga-Benguet. May pulse dun oh. Sa wakas, sa 7 oras o halos 7 oras na paglalakad, narating din namin ang Takadang Elementary School Yung mga rooms. na magsisilbi naming tuluyan Magkasama o tayo tulugan sa ano. sa unang gabi ng aming Kibungan Cross Country. Dito mo lang magtatapos ang ating day 1 ng ating Kibungan Cross Country Hike. Samahan nyo lang ako at ako si Pepe para sa ating hike this day. Let's go!